si Vice President Sara Duterte at lantaran na niyang binakbakan si Pangulong Bongbong Marcos. Nagkaungkatan pa ng nakaraan kung paanong ginamit lang daw ng mga Marcos si VP Sara para matalo sa eleksyon, si Leni Robredo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Deretsahang binanatan kanina ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa ni Duterte na Mr. Deception ang Pangulo dahil sa sinabi nito noong nakaraang linggo na na-deceive o naloko siya sa inakalang pagkakaibigan nila ni VP Sara. Beltarian ng bise? Parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Inungkat pa ni VP Sara kung paano siya kinumbinsi noon ni Senator Amy Marcos na maging running mate ni PBBM. I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Pumayag daw si Duterte na tumakbong VP para ituloy ang mga proyekto ng kanyang ama. 2 kondisyon ang hiningi niya kay Marcos. Una, maging secretary ng Department of National Defense. Pangalawa, tiyaking may air travel siya para makauwi sa kanyang mga anak. Pero parehong hindi nangyari yan. Kaya naman obvious daw na ginamit lang si Duterte para manalo sa eleksyon. Sa kabila niyan, hindi raw siya nagsisisi na vice president siya ngayon. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Muli ring iginiit ng bise ang balak ng Kamara na ipa-impeach siya. Kung tutuusin, si Marcos daw ang may ka-impeach na ginagawa. Sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Sa kabila ng mga birada ni VP Sara, ang sagot lang ng palasyo, no statement. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.